At sa pagpapatuloy nga mga kapatid ng nangyayaring gulo ngayon dito sa Iran laban sa United States of America at Israel, no, naiipit ngayon at nadadamay ngayon ng Bahrain, no? Dahil nga rito sa mga labanan na ito mga kapatid at marami no sa kanilang mga gusali ngayon ang tinamaan na rin. Sabi rito sa report, naiipit ang Bahrain sa tensyon sa Middle East dahil sa mga missile at drone strike na kaugnay ng sagupaan ng Iran laban sa puwersa ng Estados Unidos at Israel. Kung meron kang kamag-anak na nagtatrabaho rito sa Bahrain, so pag-usapan natin to mga kapatid, samahan ninyo ko. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright, magandang araw sa inyong lahat mga tol. Welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. So ang source ng balita na ating pag-uusapan ngayon ay mula rito sa Net25 News and Information. Sabing ganito mga kapatid, Bahrain na dadamay no, sa Iran, US, Israel attacks. So pag-usapan natin to mga tol, samahan ninyo ko. Bilang kalapit bansa ng Bahrain na ang Iran, nadadamay din po ito sa panganib na dala ng mga missiles and drone strikes. Yun ang mahirap kasi kapag malapit ka dun sa bansang yun no? Kung saan nangyayari ngayon yung kaguluhan. Tapos may mga US bases pa dyan sa lugar na yan. Maswerte Pilipinas, malayo tayo sa kanila mga tol. Kasi kahit na EDCA sites lang at hindi naman talaga US military base yung nandirito, may posibilidad na madamay talaga tayo kung nandoon din tayo sa Middle East. Buti na lang malayo tayo. Sa pagitan ng Iran at puwersa ng Estados Unidos at ng Israel. Mula sa Bahrain, Victor Sanchez para sa Balitan Yan. Mula pa 28 ng Pebrero ay umaalingaw na mga malalakas sa tunog ng sirena at mga pagsabog sa area ng Bahrain. At ngayon ay nananatiling mataas na tensyon sa rehiyon matapos maglunsad ang Iran ng serye ng mga pag-atake gamit ang mga missiles at drone sa buong Gulpo bilang ganti sa pinakahuling pag-atake ng pinagsamang puwersa ng Amerika at Israel sa teritoryo. Well, again mga kapatid, tulad nga nung sinabi ko nitong mga nakaraan, di rin naman kasi natin masisisi Iran. Dahil sa unang pag-atake ng Amerika at Israel, yung pinakamataas na leader nila mga kapatid ang nasawi agad. At hindi lang basta leader to mga tol, malaki ang respeto ng Iran dito sa leader na to. Bagamat hindi man lahat, no? Kasi hati-hati yan eh. May mga ayaw, may mga gusto. Pero syempre, etong mga gumaganti ngayon, alam nating ito yung mga ano talaga, no? Loyal, kumbaga dito sa leader na to. Bagamat hindi ganun kaapektado ang rehimen dito sa Iran. Kahit palitan mo yung leader nila, may papalit agad na bago. Pag nawala yun, may papalit agad na bago. At tuloy-tuloy pa rin ang pag-andar ng gobyerno nila at pag-atake nila. So ngayon, itong nakikita nating pagre-retaliate ng Iran is normal lang siguro talaga to sa isang bansa na para sa kanila is inapi sila. Kabilang sa mga pinunteriya ng mga pag-atake ay ang ilang rehiyon ng Gulpo, habang ang Bahrain ay nakapag-ulat na nakapagpabagsak ng higit sa 70 Iranian ballistic missiles at halos 100 drones. At siguro karapatan din naman ng Bahrain, no? Etong ginagawa nila. Kasi nalalagay sila ngayon sa alanganin. Kaya kumikilos din yung kanilang puwersa para i-intercept yung mga missile at drone. Ng higit sa 70 Iranian ballistic missiles at halos 100 drones. 70 Iranian ballistic missile at 100 drone na mga tol ang nahaharang nila at nai-intercept nila. Pero kung bakit may mga ganito, sa palagay ko ito yung mga debris. Kinumpirma ng lokal na otoridad na matagumpay ang defense system ng Bahrain sa pagpoprotekta nito laban sa mga missile at drones. Ngunit ang mga piraso mula sa mga napabagsak na mga armas ay nagdulot ng pinsala sa iba't ibang gusali sa kabisera ng Manama. Kasama sa mga naiulat na pinsala ay ang Bahrain International Airport, ilang residential buildings, at iba pang bahagi ng rehiyon. Diba? Yung mga tinamaan mga tol, hindi sila mga US military base. No, sila'y mga talagang government property ng Bahrain tulad ng international airport. Diba? Hindi naman US bases yun. Mga residential area, hindi naman US bases yun. Pero sabi nga, yung mga na-intercept nila na mga missile, mga ballistic missile ng Iran, syempre pag sumabog yun sa ere,
may mga peraso yun, may mga debris yun na yun yung pwedeng bumagsak dito sa mga lugar na to na nagdulot ngayon ng pinsala. Agad na rumisponde ang mga emergency teams ng bansa at hinimok ang mga sibilyan na pumasok sa mga gusali kapag tumutunog ang sirena at mga natatanggap na alarma. Sa kabila ng mga nadepensa ang mga pag-atake, ay dinig at ramdam pa rin ang epekto ng kaguluhan sa buong komunidad. Dito sa Bahrain, ang mga residenteng overseas Filipino workers ay nababahala na sa mabilis na pagbabago ng sitwasyon. Baka meron kayong mga kamag-anak sa Bahrain, no? Ang dapat nyong gawin, mag-pray kayo, di ba? Ipanalangin nyo na nasa ligtas silang kalagayan ngayon. At yung mga OFW natin dyan sa Bahrain, sumunod na lang kayo, no, sa kung ano man ang sinasabi ng gobyerno dyan. Kung sinabing magpunta kayo doon sa ligtas na lugar, doon muna kayo, wag muna kayo maglalalabas. Diba? Delikado. Marami ang nagulat na mga pagsabog at air alert sa bansa ay nagdulot ng takot at pangamba kung saan ang iba ay nagpasyang manatili sa mga evacuation site. Ang ilan ay hindi na lumalabas ng kanilang tirahan habang ang iba ay nais nang umuwi ng Pilipinas. Ang nagiging daan lamang ng kanilang komunikasyon ay sa pamamagitan ng online calls upang mabalitaan nila ang kanilang mga kaanak sa Pilipinas na ligtas at maayos ang kanilang kalagayan. Well, siguro ang Iran, hindi naman nila pinupunterya mismo itong Bahrain. Siguro ang target nila dyan is yung mga military bases ng Amerika o embahada ng Amerika siguro. Yun ang target nila. Kaso nga, pagpaparating yung missile nila, imbis papunta dun sa target nila, nai-intercept sa ibabaw, sumasabog dun, tapos yung mga debris, yun na yung magbabagsakan sa kung ano-anong lugar, di ba? Na nagdulot siguro yan, katulad nitong building na to, maapo yung Kabuuan, ibabaw. mahigpit na sumusunod ang Filipino community sa mga abiso mula sa otoridad ng Bahrain at sa Philippine Embassy habang isinasaalang-alang nila ang pag-iingat at pagkakaisa bilang Pilipino. Gayunman, sinuspindi ng Embahada ng Pilipinas sa Bahrain ng kanilang frontline services nitong March 1 at pinayuhan ng mga Pilipino na mangangailangan ng emergency na tulong mula sa kanilang tanggapan ay maaari silang makontak sa pamamagitan ng kanilang hotline number sa makikita sa kanilang social media page na Philippine Embassy in Bahrain. Agad din naman nagbalik at nagbukas ang kanilang serbisyo noong 3 ng Marso. Naglabas na rin ang Embahada ng Security Advisories kung saan pinapayuhan ang mga Filipino nationals na manatiling kalmado at alerto, manatili sa loob ng kanilang mga tirahan at bawasan ang hindi kinakailangang gawain at paglabas. So ito palang videong to ay mula sa Reuters. Pinapahanda rin sa mga OFW ang kanilang mga mahalagang papeles at emergency kit at lumikas sa pinakamalapit na shelter kung kinakailangan. Binigyan diin ng Department of Foreign Affairs na walang nasaktang Pilipino o direktang apektado ng mga missile strike sa Bahrain. Good. Ngunit nananatiling naka-full alert ang mga embahada ng Gulf states para umagapay sa mga Pilipino. Samantala, nagbigay babala naman ang Ministry of Interior ng Bahrain laban sa mga individual na kumukuha, nagpo-post o nagre-repost ng videos sa mga eksena ng mga insidente dahil hahantong ito sa isang legal action at maaaring ikakulong. Saad pa ng ministry, ang mga naturang gawain ay paglabag sa batas, seguridad at public order ng bansa. Habang patuloy ang depensa Para hindi na magdulot ng chaos, no? Kasi maraming mapagsamantala talaga ngayon eh. Gagawan pa nila ng kwento eh. ng gobyerno ng Bahrain at mga kaalyado nito sa teritoryo at airspace, kinundi na naman ng international community ang mga pag-atake. Itinuturing ngayon ng Gulf Cooperation Council o GCC ang naging pagkilos ng Iran bilang paglabag sa soberanya ng bansa. So ito mga kapatid, sa ibang balita, may kinalaman pa rin dito. Sabi rito, Iran strikes Israel, no? Pinatamaan daw mga kapatid ng Iran itong Israel. Explosions heard in Jerusalem, narinig, no? Maging sa Jerusalem mga tol, narinig. Amid incoming Iranian missile warnings, no? Panoorin natin mga kapatid mula rito sa WION. We begin this bulletin with some brief Explosions heard in Jerusalem after Iran missile alert. breaking news coming in. Explosions have been heard in Jerusalem after warnings of incoming Iranian missile fire, with Israel's emergency services reporting no casualties. So wala naman daw nasaktan. Israel issues multiple alerts over incoming missiles. Military has issued 3 separate alerts
No major damage reported after missile warnings in Jerusalem. Warning of Iranian missile launches in under 2 hours. There were Israel residents cleared to leave their shelters. no reports So, pwede of nang significant impact, and residents have been cleared to leave their shelters. So pinapayagan ng makaalis, no? Explosions heard in Jerusalem after Iran missile alert. Let's recap the breaking news coming in at this moment. Okay, so sabi nga ganun mga kapatid, ay may narinig na pagsabog matapos marinig din ng alarma na bilang missile alarm na galing dito sa Iran. At ang pagsabog daw ay narinig magpahanggang sa Jerusalem. Again mga kapatid, sana no, humupa na itong tensyon na to at hindi na magtagal pa. Kasi talagang kawawa yung mga no, nadadamay. Anyway mga kapatid, bilang isang Pilipino, ano ang inyong masasabi rito? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.